na-interview po etong si former Senator Laila de Lima, mga kababayan, patungkol po sa binitawang salita nitong si Matubato. Ano po, at patungkol po sa paglabas ng Pilipinas nitong si Matubato. Ano po, so ito, i-play na po natin. Okay, nalaman ko po yun nung nakaalis na, no? Pero talaga namang updated ako sa mga sa mga nangyayari rin kay Edgar Matubato. Alam ko naman nung nandito pa siya sa Pilipinas ay kinupkup siya ng mga ilang mga kulit nung aso ko pasensya na kayo, mga kababayan, grupo ng sa simbahan. No, meron siyang mga naging mga ito ay kinikredit natin itong bidyong ito sa Teleradyo Serbisyo, kasi sabi dito, self-confessed Davao Death Squad hitman left the Philippines to aid ICC. Ayon po dito, mga kababayan, and then kinuha yung panig dito ni former Senator Laila de Lima. So pakinggan natin, mga kababayan, yung komento dito ni former Senator Laila de Lima, kasi na-drop yung kanyang pangalan na dapat ipapatumba ditong si Duterte. Ano po, so ito i-play na po natin. Senator Laila de Lima, magandang umaga po. Magandang umaga, Robert, sa mga nanonood at nakikinig sa programa niyo ngayon. Opo, magandang umaga po at Happy New Year po, Senator. Senator Laila. Same to you. Opo, yes. Ito pong report na ito nung paglabas ng bansa ni Matubato, ni Edgar Matubato, na kailan nyo po ba nalaman? At syempre, ang tanong dyan, ano magiging implikasyon ngayon nitong pag-alis yan sa bansa natin? Okay, nalaman ko po yun nung nakaalis na, no? Pero talaga namang updated ako sa mga sa mga nangyayari rin kay Edgar Matubato. Alam ko naman nung nandito pa siya sa Pilipinas ay kinupkup siya ng mga ilang mga grupo ng sa simbahan. No, meron siyang mga naging mga gumabay sa kanya at nag-assist sa kanya ng mga ilan-ilan na mga kaparian. At saka isa daw mga kababayan, isa si Father Villanueva sa tumulong po, mga kababayan, Flaviano Villanueva, sa tumulong dito kay Matubato para makaalis daw po ng Pilipinas. At dahil nga sa nakalabas na ng Pilipinas etong si Matubato, mas mabibigyan na ng hustisya yung mga biktima ng extrajudicial killings, mga kababayan, ng Duterte administration. Kasi parang ang sinasabi din, mga kababayan, hindi lang si Matubato yung nakalabas ng Pilipinas, kung hindi pati yung mga hitman, mga kababayan, na willing nang mag-testify or magbigay ng kanilang pahayag sa ICC, parang nakalabas na rin po di umano ng Pilipinas. So kung yung mga hitman, mga kababayan, na matitibay ni Duterte nung siya ay mayor pa, ay magbibigay ng kanilang mga pahayag, kanilang mga sinumpaang salaysay, mas mapapadali, mga kababayan, ang mga kasong isasampa laban po dito kay Duterte, at mas magiging matibay ang mga ebidensya ng ICC laban po dito kay Digong. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. So yun, alam ko po yon. Now, syempre, ang konteksto ko kasi nito, alam nyo naman na si Edgar Matubato ay nag-testify sa Senado noong August, noong September 2016. Naalala nyo po yun. Opo, kayo pa nag-imbestiga. Ay chairperson noong Senate Committee on Justice and Human Rights bago po ako inalis. At nag-testify po siya. At nung nag-testify nga siya, sometime in September of 2016, yun po ang naging mitsa kung bakit ako ay inalis as a chairperson of that committee. So pagkatapos po noon, since hindi naman po pinaniwalaan ng karamihan ng aming mga kasamahan sa Senado, sinasabi nila wala daw kredibilidad si Mr. Matubato at wala daw kredibilidad yung kanyang mga kwento. Ay parang hindi nila binigyan ng value, ng probative value yung naging kasi, mga kababayan, noong September 2016, di ba, presidente na si Duterte noon? Natural, mga kababayan, na since si Duterte na ang presidente noon, gagamitin na niya yung kapangyarihan niya bilang presidente para isalba yung kanyang sarili. Kaya kung titingnan ninyo, mga kababayan, naalis sa kanyang komite etong si former Senator Laila de Lima nung panahon na kinuha niyang testigo etong si Matubato laban po dito kay Digong. Ano po, so doon pa lang makikita nyo, mga kababayan, nakauupo pa lamang ni Duterte bilang presidente, gamit na po agad niya yung pagiging presidente po niya
para isalba mga kababayan yung kanyang sarili. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Testimony niya na grabe talaga yung mga siniwalat niya. Pero kaya ang ginawa ko, nag-submit po ako ng dissenting report. At doon ko po diniscuss kung gaano kahalaga yung testimonya niya, ano talaga yung mga sinabi niya, at syempre yung aking mga rekomendasyon din. So within that context, yun ang backdrop that's the backdrop. So mula noon, since na he went public, very public, maraming nakarinig, maraming nakapanood ng kanyang testimonya, ay talaga namang may basehan na sasabihin natin na nanganganib yung kanyang buhay. Actually, even before that, nanganganib na yung kanyang buhay. Nung umalis na siya sa DDS, nung pilit na pinapaamin sa kanya, liniling sa kanya yung isang pagpatay. Yung ang naalala ko, it's a certain businessman, Mr. Richard King ng Davao. Tinorture nga daw siya tungkol dun sa kaso niyan. Kaya umalis siya ng DDS, kaya naging target na siya, naging wanted siya ng kanyang mga kasamahan sa DDS. That's why he sought Witness Protection Program sa DOJ. That was sometime in 2015. Pero kalaunan, nung nanalo na po si Mr. Duterte as president, nung pagkatapos ng eleksyon, ay natakot na yan si Mr. Matubato na mag-stay sa WPP. Kasi nga naging pangulo na yung kanyang dinawit na bilang mastermind ng mga killings na yan. So talagang he was a man in hiding, a man on the run all this time. And ang alam ko po ay na-contact na rin siya ng ICC at kinonsider na rin yung kanyang testimonya. Kinausap na siya ng ICC, vinet na siya ng ICC, and yun na nga, lumabas na siya, nakalabas na sa Pilipinas, at alam ko, kagaya din ni Mr. Arturo Las Cañas, ay under the protective custody na rin ng ICC. So ibig sabihin, hindi lang si Matubato mga kababayan ang hawak ngayon ng ICC, pati itong si Arturo Las Cañas. Alam nyo naman kung gaano katindi yung in-expose mga kababayan nitong si Las Cañas laban po dito kay Digong. So ibig sabihin, kung yung mga yan, sina Matubato, sina Las Cañas mga kababayan ay hawak na ng ICC, talagang yung kaso mga kababayan laban dito kay Digong, yung pag-iimbestiga laban po dito kay Digong mga kababayan at yung kanyang mga extrajudicial killings, magpapatuloy na yan. Kaya nga kung titingnan nyo mga kababayan, yung mga nakapatong sa ulo nitong sina Digong, ni Bato de la Rosa, palapit na ng palapit. Katulad ng ICC mga kababayan at nung iba pa. Kung hindi natuloy nung December mga kababayan yung pagposas dapat do sa di umano, do sa kalbo mga kababayan, baka ngayong taon, magdire-diretso na ito. Kasi unang-una, nakalabas na ng bansa, etong si Matubato at etong si Arturo Las Cañas, di umano, hawak na rin ng ICC. Ano po, so ngayon, ipagpatuloy pa natin. So, ang hindi ko lang ma-confirm pa if nabigyan din siya ng immunity. Kasi katulad ni Mr. Las Cañas. Mr. Las Cañas was granted limited immunity by the ICC. I'm not sure about Mr. Matubato. Ang alam ko lang, yung base sa aking informasyon, ay nakuha na rin siya. Kasi na-vet na siya, na-interview na siya. So ngayon, we can assume that he is somewhere in a safe house, but under the protective custody of the ICC. So yun po yung context, yun ang backdrop na kailangan talaga niyang umalis under an assumed name, a different identity. Ay, shoutout kay Rono Velosi ha. ICC time is inevitable. Kaya nga po palapit na ng palapit mga kababayan. Dahil nga wanted siya So nakaalis naman po siya. Nakalabas. So ano ko dyan is that hindi ko naman alam kung meron siyang kaso dito sa Pilipinas na meron siyang warrant of arrest. So we can assume, kasi wala pa, hindi pa natin confirm yan. I'm trying to confirm that. Even nung umalis na siya, I was still trying to confirm that. Pa kung siya ba ay merong warrant of arrest. So kung walang warrant of arrest, walang legal impediment whatsoever na para umalis siya dahil nga natatakot siya sa buhay niya, and also because nga ay magiging witness din siya
katulad ni Mr. Las Cañas dyan sa ICC case. Pero Senator Laila, hindi ba ito magkakaroon ng implikasyon na dinaya mo yung dokumento para makalabas ka ng bansa, gumawa ka ng ibang paraan, ibang identity yung ginamit mo? Kasi mga kababayan, nang lumalabas kasi, pineki ni Matubato yung kanyang yung kanilang mga pasaporte, birth certificate, mga kababayan, para makalusot sa BI, sa Bureau of Immigration, mga kababayan. Kaya nga magsasagawa ng pag-iimbestiga, ng investigasyon, etong Bureau of Immigration kung paano nakalabas etong si Matubato or kung may katotohanan ba na nakalabas ito ng Pilipinas, mga kababayan, gamit-gamit yung peking identity. So ngayon, ang sa atin lang naman, mga kababayan, hindi natin siya kinukonsinte doon sa paggamit niya ng peking identity. Pero masaya tayo, mga kababayan, kasi ligtas na yung buhay niya at makakatistigo siya, mga kababayan, laban dito kay Digong sa lahat ng anomalya at lahat ng pagkakakulang na buhay nitong si Digong sa mga kababayan nating Pilipino na ipinatumba po niya. Ano po, ngayon ipagpatuloy pa natin. Kaya masusuportahan ba nito yung claim niya na because may threat sa buhay niya kaya ginawa niya ito? At tama ba na ganun yung gagawin? I suppose. I mean, siyempre kailangan, kung halimbawa magiging issue yan. Halimbawa ay meron talagang mag-attempt na to file any charge or what, ay alam ng abogado kung ano yung i-advise sa kay Mr. Matubato. Kasi nga, kaya nga kunento ko na muna, Robert, yung konteksto. Correct. Yung background. Kung bakit gano'n ang nangyari na kailangan niyang tumakas. Into hiding, si Mr. Las Cañas umalis din earlier. Diba? I just don't know the real circumstances about the departure of Mr. Las Cañas. Kasi kung hindi talaga alis, mga kababayan ng Pilipinas etong si Matubato, possible na ipatumba rin siya. Di umano, mga kababayan, nitong mga Duterte. Katulad ng ginawa niya doon sa mga ipinatumba ni Digong dati na ipinag-utos sa kanya. Ganon din, mga kababayan, kaya siguro gumawa ng ganon etong si Matubato kasi alam niya na babalikan siya, mga kababayan, ng mga Duterte. Kasi napakatitindi ng mga revelasyon niya, mga kababayan, na mga expose niya laban po dito kay Digong. At lahat ng alam niya na ipinag-utos sa kanya nitong si Duterte, nasabi na po niya at naikanta na po niya lahat-lahat, mga kababayan. Kaya malaki ang chance talaga na kung mananatili siya dito sa Pilipinas, baka mapatumba lang din siya. Ano po, ngayon ipagpatuloy pa natin. Pero pareho sila. Kailangan sila ng ICC dahil may alam sila dun sa pattern ng kahit it talks about DDS killings nung mayor pa siya. Wait lang, basahin natin yung comment dito. Bagsak na kayo sa January 13. Alin ba yung rally ng INC? Para naman yung sa kapayapaan At para naman yung sa pagsuporta sa opinyon ng presidente. Ang hintayin ninyo yung mag-rally ang mga vlogger. Kami ulit. Dahil pag kami nag-rally, kita nyo naman kung saan napapunta yung unang rally namin. Kita nyo naman yung naging resulta. Ayaw naming magmayabang, pero kita nyo naman yung naging resulta ng unang rally namin na kung saan yung Sara Resign rally para mawala siya sa DepEd. Kita nyo naman, di ba nagbunga yung rally ng mga vlogger? Paano pagka kami nag-rally ulit? Di ba, mga kababayan? Rodrigo Duterte ay at ang iniimbestigahan ngayon ng ICC ay yung tungkol sa mga drug war killings. At meron din period. Kasi yung period na covered nung ICC investigation is from 2011 when we became officially a member of the ICC and the Rome Statute, and up to 2019 nung naging effective na yung withdrawal from ICC or Rome Statute. And naging Pangulo si Rodrigo Duterte noong 2016. So yung 2011 to 2015 ay tungkol din sa mga killings din sa Davao. Nung si Digong ay mayor pa, mga kababayan. Alam nyo kasi nung 2011 hanggang 2015, iniimbestigahan na po yan yung mga pagpatay nitong si Duterte. Nung siya ay mayor pa lamang ng Davao. And then nung naging presidente, etong si Duterte, pinilit niya na mawala ang Pilipinas, mga kababayan, sa pagiging miyembro dyan po sa ICC. Diyan nyo nga makikita kung gaano kagulang etong si Digong para hindi siya mahabol. Akala niya hindi siya habulin, hindi siya mahabol ng ICC pag nawalan ang ICC ng jurisdiction, mga kababayan.
dito sa Pilipinas. Nakalimutan niya kasi mga kababayan na meron po tayong Interpol. Yun yung problema mga kababayan na hindi nasolusyonan ni Duterte nung panahon po niya. Ang una niya kasing tinanggal mga kababayan para hindi siya habulin sa kanya mga ginagawang anomalya, mga ginagawa niyang pagpapatumba ng mga kababayang Pilipino natin, ay yung ICC nung naging presidente po siya. Nakalimutan niyang i-withdraw ang Pilipinas sa Interpol mga kababayan. So it's not, although karamihan is about the drug war killings mula noong 2016, nung naging Pangulo na si Mr. Duterte, pero meron din portion about the Davao killings. Kaya importante rin, napaka-importante, yung mga testimonya nila Mr. Las Cañas and Mr. Matubato at iba pa. Sa madalit salita mga kababayan, nagkaroon na ng investigasyon itong ICC noong 2011 pa lamang patungkol sa pagpapatumba ng tao nitong si Digong. Bago pa lamang pagtangka ang tanggalin ni Digong ang Pilipinas mga kababayan, mag-withdraw ang Pilipinas ng pakikipag-alyansa dyan po sa ICC. Ibig sabihin, nagkaroon na ng unang investigasyon etong ICC bago pa lamang mag-withdraw etong Pilipinas mga kababayan sa ICC. Maaring meron pang iba na nakuha na rin ng ICC kasi pinapakita nito yung history, pinapakita nito na yun talaga yung proclivities, mga tendencies ni Mr. Duterte, yung mga ganyan na mga extrajudicial killings, saka yung remember yung pattern, naalala nyo yon na yung testimonya ni Rohina Garma sa Quad hearing, di ba? Siya yung nagsabi openly na ang alam ko is that ang pinagawa noon ni Mr. Duterte when he assumed when he became president is yung gayahin din yung Davao model dun sa drug war. And the Davao model is no other than the DDS. The DDS killings. And here are two inside men. Insiders sila. Si Mr. Las Cañas had a high position in the hierarchy of the DDS. Isa siya talaga sa pinakamataas doon. Kasama si Mr. Sanson Buenaventura. So Mr. Las Cañas was sort of the operations man. May mga instruction na sa kanya pinapadaan. Yung iba doon kay Sanson Buenaventura. Now si Mr. Matubato ay even if lower, kasi sila yung ano lang parang support, tagasunod, no, kasi naging member din siya yung tinatawag na Heinous Crimes Unit. Yun ang opisina sa Davao official hierarchy sa Davao City Hall na binuo. Yung mga ano dyan yung mga nagsasabing support Duterte pa rin. Pag dumating yung time, pag dumating yung time na si Digong ay aarestuhin na ng Interpol mga kababayan, sa pamamagitan ng mga law enforcer natin, sana samahan nyo si Digong, magpaposas din kayo. Yung mga nagsasabi dyan, para naman makita namin kung gaano talaga kayo ka-solid. Yung mga nagsasabi dyan na I will support Digong, solid Duterte pa rin, sana ipakita nyo yan pagka dumating yung time na inaaresto na itong si Digong at pag dumating yung time na ikukulong na itong si Bato de la Rosa sa The Hague, Netherlands. Samahan nyo doon, magpakulong din kayo doon para makita namin kung gaano kayo ka-solid. Para yun, nandun yung mga miyembro, inabsorb nila yung mga miyembro ng DDS na yung pinaka-mandato, so to speak, ay pumatay. Diba? So, yun po ang ano dyan napaka-importante yung kanilang mga testimonya sa ICC. Opo. Saka mga kababayan, yung Senate hearing mga kababayan na kung saan naimbestigahan etong si Duterte, marami siyang inamin doon. Mga kababayan na isa rin sa magpapatibay ng ginagawang investigasyon ng ICC. At hindi lang yon, yung nangyaring Quadcom hearing mga kababayan na kung saan maraming naikanta etong si Garma about do sa Davao model na ginawa sa buong Pilipinas nung naging presidente, etong si Digong na nagresulta ng napakaraming inosenteng nadamay na nabiktima ng AJK mga kababayan ng madugong pakikipaglaban nitong si Digong sa ipinagbabawal na bato, makikita po natin yung mismong pag-amin ni Garma dun pa lang
Isa rin po yun mga kababayan sa masasabing ebidensya na pwedeng magamit ng ICC laban po dito kay Duterte. Kaya nga yung mismong pagsabi ni Duterte na kinukuha niya yung lahat ng responsibilidad na nagawang pagkakamali ng mga law enforcer na napag-utusan lamang, doon pa lamang mga kababayan at yung mga inamin niya, isa sa pinakamatibay na ebidensya laban po sa kanya. Yun siguro mga kababayan ang hindi rin alam ng mga nagtatanggol dito kay Digong. Yung mismong inamin nitong si Duterte. Ipagpatuloy pa natin. Senator, itong paglabas niya ng bansa natin, masasabi na ba natin to na parang naging preparation din niya para huli makapag-testify siya if ever ipatawag mismo doon ng ICC, harapan mismo siya makausap, kaya ganito yung naging nangyari na nag-exit siya sa Pilipinas, lumabas ng Pilipinas? Yes, we have to connect that. We have to connect that incident, that matter of leaving the country to the ICC investigation. Pero kasama na nga dyan yung maging mas safe siya. Mas safe? Kasi for as long diba? as he stays here in the Philippines, is really not that safe. So, kailangan niya. And gano'n na rin, lalong naka-access na sa ICC, lalong na mas madali for the ICC to access him nung nakalabas na siya from the country. At Senator, syempre alam natin na dahil nga may threat sa kanya, lagi niya binabanggit na yung threat ay hindi nawawala, kaya lagi siya nagtatago, and then lumabas siya gamit yung ibang identity, ibang mga dokumento, definitely may tumulong sa kanya. Meron. Definitely may nasa... At mismo ngang umamin din mga kababayan na tumulong sa kanya, etong si Father Flaviano Villanueva. Mga kababayan, mismong inamin niya na isa siya sa tumulong para makalabas ng Pilipinas etong si Matubato. Likod nung paglabas niya na ito para po para nga ma-save yung buhay niya. Kumbaga, gumamit na siya ng ibang means para lang maprotektahan yung buhay niya, para sabihin niya na mas komportable siya na wala siya sa Pilipinas. Pero may mga tumulong dito. Ano yung nakikita naman natin siguro dito, Senator, na possible na maging problema, lalo na yung baka may mga ma-identify na behind doon sa paglabas niya ng ibang papunta sa ibang bansa using different identity. Mahirap naman kasi kung mahirap yung pangunahan natin kung ano yung magiging depensa ng mga individual. Wait lang, hanapin nga natin yon. Kasi baka sabihin nung iba, fake news tayo mga kababayan. Yan. Sabi kasi dito mga kababayan, basahin natin eto daw. Naniniwala si Father Flaviano Villanueva na makakamit ang hustisya para sa mga biktima ng extrajudicial killings na konektado umano kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Isa si Villanueva sa mga pari na tumulong upang makalabas na ng Pilipinas ang whistleblower at dating hitman na si Edgar Matubato na tumistigo tungkol sa death squad ni Duterte sa Davao City. Umaasa si Matubato na gagawin siyang testigo ng International Criminal Court ICC sa investigasyon sa posibleng crimes against humanity ni Duterte. The pursuit of justice is long and arduous, but with Edgar out of the Philippines, we are one big step closer to bringing Duterte to account. Ani ni Villanueva sa special report ng New York Times. Ayan mga kababayan, mismong sinabi po dito na ito daw si Father Flaviano Villanueva ang isa sa tumulong dito kay Edgar Matubato para daw po makalabas ng Pilipinas. Para makapag-testify ng mas maayos sa ICC at para maging ligtas yung kalagayan nitong si Edgar Matubato. So baka sabihin ng iba, fake news tayo, kaya ipinakita ko na rin. So ngayon, balik tayo dito. Individuals na talagang tumulong sa kanya para sa pag-alis sa Pilipinas. Kasi sinabi naman doon sa New York Times article na merong dalawa na sumama sa kanya. Dalawang clergymen. Opo. Diba? So, mahirap pangunahan. Pero talaga naman, kaya nga, lagi kong pinipoint out yan tungkol sa kung ano yung konteksto ng pag-alis. So, kasi nga tumutulong sila para protektahan. They've been trying to protect Mr. Edgar Matubato nung lumantad na siya
publicly. Kasi naman we cannot deny the fact na talaga namang may serious security concern siya. Tama. Lalo na kasi mga kababayan, pag naandi dito talaga siya sa Pilipinas, hindi siya titigilan. Mga kababayan, di umano ng kampo nitong si Digong, lalo na at matitindi yung expose niya laban po dito kay Duterte. Ano po laban po dito kay Digong. Kaya dapat lang talaga mga kababayan na makalabas siya ng Pilipinas para maging ligtas yung kanyang kalagayan at makapag-testify ng mas maayos sa ICC laban po dito kay Duterte. Nung pag-testify niya noon sa Senado. So yung alam niyo naman niya, yung simbahan o ilang mga miyembro ng simbahan ay masasabi natin na historically sila yung talagang nagbibigay ng sanctuary sa mga at risk na mga individuals. Diba? Senator, opo. So itong paglabas niya na ito ng bansa, not in any way nakikita natin na tatalikod siya doon sa mga testimonies niya. Total, may ibang identity na siya na ginamit para mas maging peaceful yung buhay niya. Stop na ako doon sa mga sinabi ko dati. Hindi na ako makikialam. Total, magtatago na lang ako habang buhay. Pero kayo, ang nakikita nyo dito ay mas gagamitin niya ito para mas madiin yung mga dapat idiin para tumistigo sa ICC at ginawa niya ito para mas patibayin yung testimonya niya laban kay dating Pangulong Duterte at doon sa DDS na binabanggit niya, Senator. Tama po yun. Tama po yun. At sinabi nga niya, di ba, dun sa New York Times article, may portion doon about yung, siya actually wala na siyang pakialam sa sarili niya. I mean, he is willing, he is ready to face the consequences. It's between him and God. And pero ang niya na ngayon, pinaka-mission, so to speak, is that panagot si Mr. Duterte. Kaya lalo pang mapapalakas yung kanyang determinasyon. Dahil nga, as I said, may access na sa kanya yung ICC. Saka mga kababayan, yung gusto kasi ni Matubato makapag-testify lang eh. Gusto niya mapagbayad itong si Duterte. Hindi lang sa batas mga kababayan, kung hindi pati sa Panginoon. Kasi si Matubato mga kababayan, handa niya nang harapin. Handa niya nang isuko yung kanyang sarili at pagbayaran yung mga kasalanan na nagawa niya dahil sa napag-utusan siya nitong si Digong. Kasi nga hindi na daw kumbaga nakukonsensya na siya mga kababayan dahil nga yung mga tao na itinumba niya pag naiisip niya talagang nakukonsensya siya. Kaya handa niyang pagbayaran lahat ng kasalanan na nagawa niya dulot ng mga utos sa kanya nitong si Digong. Pero bago niya pagbayaran yung mga kasalanan na nagawa niya na ipinag-utos sa kanya nitong si Digong, kailangan mas magbayad muna etong si Duterte. Yung mga nasa sa likod ng mga tao na nag-utos sa kanya para tumegi ng tumegi at magtumba ng mga tao. Mga kababayan, ano po? So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Nag-usap na sila, na-interview na siya, binet na siya. Kaya nalagay na rin siya sa protective custody. So mas malakas ngayon yung kanyang resolve na tuloy-tuloy na niya yan. Na kung matuloy na talaga yung ICC case, yung matapos na yung investigation stage at magkaroon na ng warrant of arrest at susunod na rin yung trial, ay pareho sila ni Mr. Las Cañas na maaasahan na mag-testify doon. Ayun. Maganda po yung explanation nyo na yun kasi minsan yung iba, baka ang naisip, tumakas na, ibig sabihin, tinalikuran na yung lahat or baka biglang i-deny niya na lahat ulit ang sinabi niya. Total, wala na siya sa bansa, nakatago. Pero iba pala ang point of view ni Senator Laila de Lima. Mas titibay, mas itutuloy niya yung pagtestimonya niya laban kay dating Pangulong Duterte at doon pa sa iba, Senator. Opo, hindi ko po nakikita yung sitwasyon na tatalikod na siya. Tama. Na ngayon na mas safe na nga siya eh. Siguro mga kababayan, baka yung iba dyan ng mga vlogger, gagawin, palalabasin nila, syempre yung mga pro-Digong, palalabasin nila, tumakas na itong si Matubato, nagtago na dahil natakot mga kababayan sa ginawang pag-aakusa at pagbibintang kay Digong. Possible, ganun yung palalabasin nila. Pero sa atin kasi mga kababayan, lalo na kung lalawakan natin yung pangunawa natin sa isyong ito, yung pagkakalabas ni Matubato sa Pilipinas mga kababayan ay isang magandang hakbang para mas magkaroon ng access sa kanya
ang ICC at para makapag-testify siya sa ICC, mga kababayan, patungkol dun sa mga naging trabaho niya kay Duterte na magtumba ng tao. Ano po, ngayon ipagpatuloy pa natin. Tapos tatalikod pa siya. So what for yung kanyang pag-alis dito? Tama. You know, yes, to really be more secure, to be more safe. But ano yung end state noon? Di ba? Yung there was a purpose, there was a clear objective kung bakit kailangan niya nang umalis. Kasi nga, he's been waiting for the ICC and nandyan na at magagamit siya. Ayun. Sige, Senator Laila de Lima, babantayan din po namin yung issue na to. Siyempre, hindi matatapos so doon sa paglabas lang niya ng bansa. Siyempre, kung ganyan pala ang perspective natin, may next move na gagawin ang isang Edgar Matubato. So, i-check po namin. Babantayan din po namin, kagaya nyo na nagbabantay doon sa mga kaso, doon sa mga aligasyon, sa dating Pangulo, doon sa DDS, at siyempre doon sa investigation na isinasagawa po ng ICC. Senator, maraming salamat po sa inyong paliwanag ngayong umaga. Maraming salamat din, Robert, and have a good day. Ayan, mga kababayan, maliwanag naman yung mga naging paliwanag dito ni former Senator Laila de Lima patungkol po sa pag-alis nitong si Matubato ng bansa. Pero maganda dito, mga kababayan, palapit na tayo ng palapit dun sa gusto nating makita. Ano po ang magbayad? Etong mga taong nagkasala sa mga kababayang Pilipino po natin, especially ang makamtan na mga kababayang Pilipino natin na nabiktima ng madugong pakikipaglaban sa ipinagbabawal na bato, yung hustisya para sa mga kaanak po nila, especially do sa mga inosente na nadamay, mga kababayan. Kasi pagka etong sina Bato, sina Bongo, etong sina Digong, napagbayad, mga kababayan, makukuha na ng mga kababayang Pilipino po natin yung hustisya na inaasam-asam po nila. So, nandahil dyan po sa pagkakaalis nitong si Matubato, isang magandang hakbang po yan para mas makapagbigay po siya ng testimonya laban po dito kay Digong, mga kababayan, dyan po sa ICC.